Nelson, anong sabi ng kumpare mo? Tuloy daw tayo. Hindi ko pa nakakausap, pero sigurado naman yun. Birthday yun, may handa sigurado yun. Sige, puntahan na lang natin, ang sabi ng isa pang kumpare nila. Nag-reply sa akin kagabi si Kumaring Criselda. Nagpapaluto daw ng pulutan ang asawa niya. Ang sabi naman ni Marlon, inaalala ko kasi. Alam nyo naman yun si Kumparing Carlos. Mabilis malasing. Baka iwan tayo sa inuman, hindi naman siguro, okasyon niya iyon. Saka nandoon naman si Maring Criselda. Aasikasuhin naman tayo doon, ang sabi pa ni Nelson. Birthday ng inaanak nila kay Carlos, kaya ang mga magkakaibigan ay nag-uusap kung pupunta ba sila sa bahay nila Carlos, ganong wala naman sinasabi sa kanila. Kahit naman hindi tayo imbitado, pwede tayo pumunta, ang sabi naman ni Nelson. Iniisip kasi nila na okasyon na pambata iyon kaya siguro hindi sila niya iaya ng kumpare. Tayo naman ang bibili ng pulutan natin, ang dagdag pa ng 3, Carlos. Hindi mo ba inimbita ang mga kumpare mo? Nag-chat sa akin kagabi si Marlon kung tuloy daw ang celebration ngayon. Ang tanong ni Criselda sa asawa, may mga kusa iyon, hindi na kailangan pang tawagan sila, alam na nila iyon. Ang sagot ni Carlos, siyempre mas maganda kung inaalok mo. Ang sabi pa ni Criselda, akala namin talaga, nakalimutan mo kami pare. Pinag-iisipan nga namin kanina kung tutuloy ba kami dito. Ang sabi ni Marlon, hindi na ako nag-imbita kasi konting salo-salo lang naman. Alam niyo naman, magkano lang sweldo natin, pinagkakasya ko lang ang konting pera. Mairaos lang ang birthday ng inaanak ninyo. Sagot ni Carlos sa mga kumpare na ngayon lang ang pangalawang beses na kumpleto sila, noong binyag kasi. Muntik nang hindi makarating si Nelson dahil nanganak ang asawa. May dala kaming alak pari. Saka huwag mo na kami aalahanin. Magkita-kita lang tayo. Konting inuman, ayos na. Sabi naman ni Aldo, ang pinakamatanda sa kanila, na nakilala din ni Nelson sa isang motorshop na madalas na pagawaan nila kapag sira ang kanilang motorsiklo. Habang nag-uusap ang magkukumpar, napatingin si Nelson sa may pinto ng bahay ni na Carlos. Nasa labas kasi sila nag-iinuman. Para umuwi na pala galing abroad si Melissa ang bunsong kapatid mo. Ang tanong bigla ni Nelson sa kumparing Carlos, hindi pa makakauwi yun, wala pa siyang 1 taon doon, ang sagot agad ni Carlos. Hindi kasi nadala ni Nelson ang salamin niya, kaya ang isang katawan lang ng magandang babae ang nakikita niya. Hindi niya maaninag ang mukha. Ito pulutan ninyo. Pinalambot ko ng husto yan para masarap at talagang mag-enjoy kayo na kainin. Ang sabi ng isang magandang babae na lumapit sa kanila. Maging si Marlon ay natigilan sa nakita. Nakasuot kasi ito ng maiksing short at spaghetti strap. Habang nakalugay ang mahaba at straight nitong buhok. Kumaring Criselda, ikaw na ba yan? Ang biglang tanong ni Nelson sabay na patayo pa ito sa upuan at kinuha ang dala nitong mangkok. Bakit? May nagbago ba sa akin? Ang biglang tanong ni Criselda, akala ko talaga ikaw si Melissa. Hindi na kita nakilala, pumayat ka, saka lalo kang gumanda, ang pabirong sabi ni Nelson. Maging si Aldo at Marlon ay napatingin din sa asawa ng kumpar. Masyadong kasing conscious sa katawan, minsan hindi pa kumakain, kaya bumalik ang dating katawan niya noong wala pa siyang anak. Ako nga rin hindi ko nakilala. Sa bagay unang kita ko lang din sa'yo noon araw ng binyag ng inaanak ko. Ang sabi naman ni Aldo, bagong panganak kasi siya noon, kaya mataba saka matakaw kumain noong buntis. Balak kasi niyang bumalik sa trabaho. Alam niyo naman kapag receptionist ka sa hotel, dapat maganda ka talaga. Ang sabat ni Carlos, sabay yakap sa asawa. Sige, iwan ko muna kayo dyan. Magdala lang akong pagkain doon sa kabilang lamesa. Ang sabi naman ni Criselda, habang naglalakad ito, nakasunod pa rin ng tingin si Aldo sa kumare. Hindi niya akalain na ganito pala kaganda ito. Noon kasing araw ng binyag ng inaanak niya, malaki pa ang tiyan niya saka maluwag ang damit. Isa pa hindi naman talaga niya kilala ang mag-asawa. Naging kaibigan lang nila ito dahil kay Nelson. Tama na yan tingin mo. Ang siko ni Nelson kay Marlon dahil maging ito ay nakasunod din ng tingin. Ang swerte naman ng kumpar natin, ang mahinang bulong ni Marlon kay Nelson, hindi na lang sumagot si Nelson dahil nasa harap nila si Carlos ang asawa ni Criselda.
Tagay lang mga kumpare, huwag kayong mahiya, kahit hindi tayo madalas nagkikita. Kapag gusto ninyo ng tagay, daan kayo dito sa bahay, kahit pampatulog lang, ang sabi naman ni Carlos habang inaabot ang bote kay Aldo. Nasaan pala pare ang inaanak namin, naglalakad na siguro, ang tanong ni Marlon. Nandoon sa loob, naglalakad na, takbo nga ng takbo. Karasabi ko doon muna sa kwarto, baka madapa dito, dapat para sundan mo na agad, para isang hirap lang, isang alagaan lang. Pagsilakihan yan. Sabay din, mahirap ang buhay ngayon pare. Baka mga ilang taon pa bago ko sundan, pero si Mrs. gusto nga agad sundan namin, para babae naman daw, kaya lang ayoko. Minsan nga hindi na ako tumatabi kay kumare ninyo. Para hindi ako matukso, baka mabuntis agad, mahirap na, kaya nga minsan nagtatampo sa akin. Baka raw may iba na ako, kaya ako umaayaw, ang sabi ni Carlos sa mga kumpare. Sa narinig ni Aldo sa kumpare na pangiti ito. Dapat lagi niyang tinatabihan ang asawa. Ito yung mga time na kailangan ng comfort ng asawa, lalo na bagong panganak. Tulad ng kapitbahay nila na kaibigan din niya, ganun din ang ginawa ng kaibigan niyang lalaki. Dahil baka masundan agad ang anak, kaya ayon, ang hindi niya alam, bawat tanggi niya sa asawa, nakikita pala iyon ng kuya niya, nakasama din niya sa bahay, kaya ayon, nagkabaranggayan sila. Dahil sumama ang asawa sa kuya niya, sabi pa ni Aldo sa isip niya, parang gusto na tuloy umuwi ni Aldo dahil sa pagkakita sa magandang kumare, kaya lang naisip niya, may sakit ang asawa niya. Saka medyo may edad na sa kanya, kaya halos wala na rin itong silbi kahit nayayahin pa niya. Pari, meron pa ba doon sabaw? Kukuha lang ako. Ang sabi ni Marlon sa kumparing si Carlos, pasok ka lang par, doon sa kusina. Ang sagot ni Carlos, dahil habang nagiinom sila, abala ito sa kanyang cellphone kakapindot, mukhang isa ka rin sa mga adik sa scatter pair. Ang sabi ni Nelson, hindi naman masyado, baka sakali lang, dito pala ako yumaman, kung kasama ko kasi sa trabaho, nakabili ng sasakyan dahil dito. Ang sabi ni Carlos habang abala din sa harap ng kanyang cellphone. Pagpasok naman ni Marlon sa bahay ni na Carlos, dahil hindi kabisado ang loob, nagpalingalinga pa ito kung saan nakalagay ang pulutan nila. Doon ay, nakita niya si Criselda na nasa loob ng kwarto. Nakatalikod ito at parang karga ang inaanak niya. Mer, sorry ha, kukuha sana ako ng sabaw. Saan ba dito? Ang tanong ni Marlon. Nandoon sa kusina par. Sa kaserola, saka nasa si Carlos na lang sana ang pinakuha mo. Nakakahiya naman sayo, ang sabi ni Criselda sa kumpre nang humarap ito. Napalunok si Marlon sa pagharap ng kumare dahil nakita niya muli ang maputi nitong harap. Habang pinapainom ng gatas ang sanggol na anak, hindi agad nakakilo si Marlon. Okay lang mere, busy kasi si pare sa scatter. Ang sagot ni Marlon na parang pautal-utal. Ako na lang ang kukuha. Ang sabi pa ni Criselda sabay na dahan-dahan binitiwan ang anak na nakatulog na. Agad din na kinuha ni Criselda ang mangkok at sumunod din si Marlon sa kanya. Ang laki na agad ng inaanak ko. 1 taon lang ang lumipas, parang kailan lang. Ang mahinang sabi ni Marlon sa kumar. Oo nga par, sabi ko nga kay Carlos, sundan na agad namin para may kalaro na. Gusto ko kasi maraming anak. Paglakihan nila, ang saya kaya ng ganun. Ang sabi pa ni Criselda, tama ka Mar, mas marami, mas masaya. Iwan ko ba kay Carlos, masyadong takot sa gastos. Hindi naman siya ang manganganak. Masyadong mapamahiin, mas binibigyan pa ng oras ang pag-scatter niya. Kaya minsan naiinis ako dyan sa kumpare ninyo. Minsan nga biniro ko na kapag hindi niya sinundan si baby, papagawa ko sa iba. Sagutin ba naman ako raw ang bahala. Ang sabi pa ni Criselda sa kumpare. Ibang klase ang iniisip mo Mer. Sabi ni Marlon na halos hindi makasagot sa sinabi ng kumar dahil hindi niya inaasahan na magsasabi ito ng ganun sa kanya. Gayong, kahit na magkukumapar sila, hindi naman sila talaga close masyado. Si Nelson talaga ang kaibigan ng mag-asawa, ikaw par. Kung ganyan ang misis mo, susundan mo ba agad? Ang tanong ni Criselda sa kumpare. Habang naghihintay silang uminit ang sabaw na pulutan. Kaya nga 3 na ang anak ko ngayon Mari, dahil sinundan ko agad. Mamaya, ipagawa din ni Mrs. sa iba.
Mahirap na, mag-aalaga ako ng hindi ko dugo. Korek ka pari, ang sabi agad ni Crisilda sabay apel pa sa kumpare habang tumatawa. Ang saya ninyo dyan, sali naman ako. Ang biglang sabat ni Nelson. Ano ba usapan? Ang tanong pa nito, wala naman par. Pinapainit ko lang ang pulutan natin. Sabi agad ni Marlon, baka iba ang pinapainit mo par. Ang mahinang bulong sa tenga ni Nelson kay Marlon, sira ka talaga, iba yan nasa isip mo. Ang sabi nito sabay tawa, sige na nga, dyan muna kayo, magbabawas lang ako. Sabay talikod ni Nelson at punta ng banyo. Salamat Mare, mamaya kukuha na lang ako dito ulit. Ang huling sabi ni Marlon sa kanyang kumar. Sige Per, ikaw na ang bahala, saka nandito naman ako. Si Carlos kasi hindi mo talaga maasahan yan kapag hawak na ang cellphone. Ang sabi pa ni Criselda sa kumpare bago bumalik ng kwarto ng anak nila ni Carlos. Tagay ninyo mga pare. Ang sigaw na pagulat ni Marlon kay Carlos dahil inabutan niya na libang pa rin kakapindot sa cellphone. Lasing na nga agad ako. Panay bigay ni paring Aldo ng baso sa akin. Ang sagot agad ni Carlos, malalasing ka talaga yan. Bitawan mo muna kasi yan. Sabay takit sa cellphone ni Carlos. Wag pare, sayang malapit na mag-scatter. Ang sabi agad nito sabay ilag kay Marlon. Wala naman problema kay Carlos dahil pagdating sa kanya ng baso, agad naman itong iniimon. Kaya lang hindi sila makapokus sa kwentuhan. Saan ba ang banyo? Magbababawas din ako. Ang tanong ni Aldo kay Carlos, sa loob pare, pasok ka lang. Nasa may dulo, tulak mo lang ang pinto, sira kasi ang lock noon, kaya laging nakasara. Ang sabi pa ng kumparing Carlos niya, saglit din na binitiwan ni Carlos ang cellphone dahil sa pamimilit ni Marlon na tigilan muna ang laro. Mamaya yan pare. Buong sweldo mo. Mapunta lang dyan, may kilala ako na nabaon sa utang dahil dyan. Ang sabi ni Marlon sa kumpare, hindi naman lahat, minsan talaga mapapa-cash in ka ng malaki para makabawi, kaya lang kung malas ka talaga. Ubus agad, sabi ni Carlos, pero nanalo ka na rin ba dyan? Oo naman, kaya nga napabinyagan ko agad ang inaanak ninyo, baka kasi maubos agad ang pera. Swerte talaga ako noon buntis pa si Mrs. Pero ngayon, ilang linggo na akong talo. Nakautang na nga ako sa opisina namin. Hindi ko na lang sinasabi kay Marin inyo, baka pag-awayan pa namin. Ang kwento ni Carlos sa kumpar, matapos natigilan na ang paglaro dahil natalo na agad ang 1,000 nito, simula nang dumating sina Marlon, na halos walang pang 1 oras. Pero habang nag-uusap sila, napapansin ni Nelson na mamumula na ang mukha ni Carlos, sa bagay tulad ng sabi ni Nelson, hindi talaga mahilig uminom ng alak ang kaibigan niya. Pero isa pa sa napansin ni Marlon, bakit ang tagal ng dalawa? Sabi magbabawas lang sa banyo. Halos kalahating oras na si Nelson, hindi pa bumabalik. Tatayo na sana siya para sundan ang dalawa kaya lang lumabas naman na agad doon sa may pinto sina Aldo at Nelson. Kasunod nito ang kumaring Criselda nila, mukhang nalibang. Kayong dalawa, ang sabi agad ni Marlon nang bumalik ito sa upuan. Masaya palang kakwentuhan itong si paring Aldo. Kahit na malayo ang edad sa atin, akala ko, hindi siya makakasabay sa usapan ng mga bata. Ang salita ni Crisilda paglapit din nito, at umupo sa tabi ni Carlos. Alam mo Mer, mas matanda, mas magaling, kumbaga sa alak, habang tumatagal sumasarap, ang sabat agad ni Marlon. Sana all, sumasarap at gumagaling habang tumatagal. Ang pabirong sabi ni Crisilda sabay haplos sa asawa. O bakit sa akin ka nakatingin? Kayo ang nag-uusap dyan, dinadamay mo ako. Ang pabiro din na sabi ni Carlos, sabay tingin sa asawa, Pering Carlos, parang may hugot si Maring Crisilda. Bakit pumapalya na ba? Ang pabirong tanong ni Nelson, hindi naman, umiiwas lang ako, baka masundan agad. Ang dami mong dahilan, baka adik ka lang sa scatter, kaya hindi mo na ako napapansin kung hindi pa nga sila pumunta dito. Baka wala kang kainuman ngayon kasi libang ka, kaka-scatter. Maging ang mga kumpare mo nakalimutan mo na imbitahin. Sabi pa ni Criselda sabay na umalis. Ayan paring Carlos, mukhang nagtampo na si kumare. Okay lang yan, mabait yan, biruan lang namin yan. Ang sagot agad ni Carlos, sabay na ininom ang basong ibinigay ni Aldo. Naku, mukhang ulan yata. Lumamig ang panahon, medyo may ambon na nga, ang sabi ni Nelson. Doon tayo sa loob ng bahay, lipat tayo.
ang alok ni Carlos, sabay binitbit nila ang alak at pulutan. Ang bilis ng ulan, agad na bumuhos, mabuti nakapasok agad tayo, ang sabi naman ni Aldo. Nag-uwian na tuloy ang bisita ni Maring Crisilda. Wrong timing naman ang ulan, ang sabi ni Marlon, habang pinagmamasdang ang mga kumare ni Crisilda na nag-uwian na, maging ang ibang mga kasamang bata, kaya sila na lang ang naiwan at ang bayaw ni Carlos na nag-iinom din sa kabilang lamesa, kasama ng mga kaibigan nito. Mukhang magtatagal ang ulan nito, baka bumaha sa bahay namin, maya-maya, uwi na ako, ang sabi ni Marlon sa mga kumpare. Pero si Aldo ay hindi sumagot, bagkus, sinipa nito sa paa si Marlon, sabay na suminyas, napatingin naman si Marlon sa ininguso ni Aldo, napanganga naman siya. Dahil sa nakitang itinuro ni Aldo, ang kumar kasi nila, basang-basa ng damit, dahil sa paghatid sa isang kaibigan. Lalo tuloy dumikit sa katawan nito ang damit, halos sabay-sabay na napatingin ang magkukumaparing Marlon, Nelson at Aldo. Mabuti na lang, hindi kita ni Carlos, dahil nakatalikod ito, Maring Zelda, nabasa ka na. Iligo mo. Yan, may sanggol ka pa naman, mamaya trangkasuhin ka. Ang sabi agad ni Marlon sabay lapit sa kumar. Agad naman napatingin si Carlos sa asawa, kaya dali-dali din itong kumuha ng tuwalya at agad na pinunasan ang asawa. Kahit nahirap na maglakad, lasing ka na, tama na yan, may bukas pa naman, okay lang ako. Saka nakakahiya naman sa mga kumapar natin, tutulugan ko sila, ako na lang ang bahala sa kanila, mamaya uuwi na rin yan. Kapag nakita kanilang tulog na, ang pagkumumbinsi ni Crisilda sa asawang si Carlos, kaya ko pa, 9:00 pa lang. Sige, bantayan mo na lang muna ang anak natin, maliligo lang ako. Malakas masyado ang hangin kanina, kahit may payong nabasa pa rin ako. Ang sabi ni Crisilda sa asawa, sabay na dumampot ng shampoo at punta ng banyo. Anong oras tayo uuwi? Baka hindi na tumila ang ulan, abutan tayo ng baha sa kalsada. Mamaya na, masyado ka naman takot sa baha. Ang sabi ni Nelson, hindi sa baha takot yan, sa misis niya. Ang sabat agad ni Aldo sabay tawa, kaya napatawa na din ang tatlo. Malamig na ang pulutan natin na sabaw. Initin ko lang, ang sabi ni Nelson. Sabay dampot sa mangkok na may lamang bulalo. Medyo nainip naman si Aldo, dahil matagalan si Nelson, kaya sumunod ito. Saan ka pupunta? Tanong ni Marlon, tingnan ko kung mainit na ang pulutan, ang sagot ni Aldo. Habang papunta si Aldo, nakita niya ang kumparing Carlos na nakatihaya at nakahiga naman sa dibdib nito ang anak na sanggol, mukhang pinapatulog nito. Pero nakapikit na rin ang kumparing Carlos niya, gusto sanang lapitan ni Aldo, kaya lang. Baka magising ang anak nitong pinapatulog. Pagdating ni Aldo sa kusina, nakita niya nakasalang pa ang kaserola, pero mahina lang ang apoy. Hinanap nila si Nelson hanggang mapadako ang tingin ito sa pinakadulo kung saan ang banyo ni na Carlos. Anong ginagawa mo dyan? Ang mahinang bulong ni Aldo kay Nelson, dahil nasa may pintuan ito, at parang may sinisipat sa butas. Pinapainit ko lang ang pulutan natin. Ang mahinang sagot ni Nelson, mainit na. Kulong-kulo na nga, ang biglang sabat naman ni Marlon, sabay nagkatinginan ang tatlo at parang naging isa ang kanilang nasa isip. Habang tapat sila ng pintuan ng banyo ng kumparing Carlos nila, mainit na yan, tara na, pulutanin na natin. Ang sabi ni Aldo, sabay tulak sa pinto na hindi nakalak dahil sira ng doorknob. Hindi naman na nakikilos ang kumaring si Crisilda, pero napangiti ng kaunti nang makita ang mukha ng kumparing Nelson niya, pero mas lalong lumaki ang saya ni Criselda nang makita ang dalawang pangkumpar ng asawa. Hindi na nagdalawang isip ang asawa ni Carlos, ibinigay agad niya at ipinabuya ang pulutan na kanina pa pala pinainit ng tatlo, kaya ang tatlong magkukumpare ay sabay-sabay na kumain ng mainit na pulutan na pag-aari ng kanilang kumparing si Carlos.